Damdamin mo tuwag lalaga ang panaginip angat at sa puso mo ay galak ang nabubuga. Sa kabukid ako na umawit nito, baka'y namin dampan ay palakyakan. Ang dapat, iyon ang totoo, itong puso ko, ito sa mundo. Mayroong babagababa sa bukit na marina, bawat halaman ay ugat ng magandang halaman. Damdamin mo't maglalaka ang panaginip angat at sa puso mo ay galak ang nabubuga. May bukit bawang mayak at sigayak, baka'y bukit ay pag-ibig ay saya. Paring, mag-alas 11 na iha. Dali mo na itong pagkain sa tatang mo, siguro nagugutom na yan. O, itong panyo mo. Opo, inay. Madali ka, ha? Tio,
Tila ang amo natin ay nakakapuso sa iyong anak. Alam mo ang amo natin ang babaeng ibigin ay nahuhulog sa kanyang kamay. Ngunit sa aking anak ay hindi mangyayari ang ganyan. Ang maghangad ng kasawian ng aking anak ay magdadaan muna sa ibabaw ng aking bangkay. Gandang maga po, Don Andres. Saan ang tiyong mo? Nadalang ko po ng pagkain ng tatay eh. Nalalaman mo ba na araw-araw ay gumaganda ka? Labis naman yata ang pagpuri niya, Don Andres. Yan ang buong katotohanan. Ibig mo bang magtrabaho sa aking opisina? Sekretarya ko, halimbawa? Naku, ayoko po, Don Andres. Wala po kung ganong naabot sa trabaho ang inaalok niyo sa akin. Mukhang sarap po eh. Ayaw na ayaw pumasok ako sa opisina. At bakit ayaw? Ewan ko po. Kung papayag kang maging sekretarya ko, masusunod mo lahat ang iyong gusto. Bibigyan kita ng isang sahod na hindi pa natatanggap ng sino mang sekretarya dito sa buong mundo. Salamat po, Don Andres. Hinihintay ako ng tatay ko eh. Dispensa ninyo ako. Tutuloy na po ako, Don Andres. Ikaw ang bahala. Ano? Ang wika po sa akin ay maganda raw po ako. At ang ibig nila ay magtrabaho ko sa kanilang opisina. Bilang Arya. O ano ang sinagot mo? Sagot ko po, ayoko. Hindi ninyo ako papayagang pumasok sa opisina. At mong iwasan ang pakikipagkita mo kay Don Andres. Naintindihan mo ba? Ngunit si Don Andres ay hindi po nakukulang sa akin. Napakabait pa nga nila eh. Huwag ka nang makipagtalo sa akin. Basta ayaw ko makipag-usap ka kay Don Andres. Parang kapatid din. Hindi. Ewan. Ewan kung paano ko sasabihin sa'yo. Tayo na. O Basilio, halika kayo. Sino ang talaga mo? Yan po siyang pa rin. Anak ni Bantiyong na magsasaka sa asyenda ng inyong papa. Maganda na po. Yan po ang pinakamagandang dalaga rito. Ang pa rin may kanyang pangalan? Opo, senyorito. Ganda pati ng pangalan. Hindi po lamang kalayuan. Yan po lamang sa karsada sa may kabukiran. Salamat po. Tignan mo, noong magkalawa, ay pinipilit ako ng isang ahente ng Street na kumuha sa kanyang isang ticket. Sinisiguro pa niya, ang ticket na yun, siya tataman ko ng gantimpala. Eh, tinanggihan ko. At ang sinabi ko sa kanya na ayaw kong kumuha ng anumang premyo. Hoy! Naman, wala ka mong tubig. Dugo. Po. Sino ba yung dalagang kasabay mo kahapon ng umaga? Kahapon ng umaga po, senyorito. Oo, kahapon ng umaga. Nakita ko ng kangkay sa tapat ng bahay. May dala ka pang mga. Siyang pa rin po yun. Kasi dami ko yan. Ako po ay kapatid din niya, senyorito. Kapatid? Bakit? Kapatid ba siya pa rin? Hindi po. Tingnan po ninyo. Aking paliliwanag. Ako po ay kapatid niya. Ngunit, hindi ko naman po siya kapatid. Paano yan? Kapatid ka niya? Hindi mo siya kapatid. Tingnan mo niyo, tingnan po niyo senyorito. Sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Siyang pa rin po eh, nobya ko. Ngunit ako naman hindi niya nob. Hindi kita maintindihan eh. Ano ba sa sasabi mo? Alam niyo, senyorito, ang ibig ko po sana maging nobya ko siya. Oo. Ngunit, ang ibig ko naman niya maging kapatid ko siya. Eh hanggang ngayon po, hindi ko po malaman
paano aking kalagayan. Siya ka na nakahangalan mo. Basta ituturo mo sa akin ang kanilang bahay. At wala ka nang gagawin. Naintindihan mo? Aba, senyorito, ang mabuti po kayo pumunta sa kanilang bahay. Bakit? Sapagkat siya pa rin po nagagalit sa mayaman katulad po ninyo. Totoo? Opo, senyorito. Ako kung mag-alala. Ako ang bahala nun. Basta ituro mo sa akin ang kanilang bahay. Ryan, naiwan mo yung ginagawa mo. Opo. Ito po ang kanila, senyorito. Ang parin. Huwag mo tawagin. Hindi ko malaman ang kanilang bahay. Sino ba ang inyong hinahanap? Dispensahan po ninyo ako. Nakamali po kami. Ang akala ko po gano'n nakatuloy siya pa rin. Sino ang pare? Yung bang anak ni Mansyong? Opo, yun nga po. Aba doon po, sa kalimang bahay, pagdiko sa kaliwa. Salamat po. Kaya na. Niloloko mo yata ako eh. Kung ano-anong bahay yung tinuturo mo sa akin eh. Bakit? Wala po. Tandaan mo ha, pag malapit na tayo sa kanila, huwag mo siyang tatawagin. Ayokong makita niya ako eh. Naintindihan mo ba? Opo, senyorito. Tayo na. Limutin mo na sanang lahat ang mga sinabi sa iyo dun sa bahay. Ngayon, ibig kitang tulungan. Simula bukas, ay magiging kapatas ka na. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Don Andres. Gantimpalaan ang wakay ng Diyos sa kagandahan ng iyong ugali, Don Andres. Walang ano man yan. Bukas ay padadalang ko kayo rito ng 2 kabambigas. At para sa iyo ang paring, isang vestidong maganda na galing pa sa Maynila. Huwag na po, Don Andres. Hello, kahit sumasan ito. Sabihan sa pambahala. Kaya kayo, ha? Senyorito? Senyorito? Ayun po pa kanyo pinaparin mo. Ha? Halina, ayoko makita ko ng baba. Ayaw kong tatanggapin mo ang anumang regalo ni Don Andres. Naintindihan mo ba? Talagang hindi po ko tatanggap ng regalo kahit kanino. Natutulog ka man, pero kung matimtiman, kung hayaan mo malaman ang nagpapalang, dahan-dahan mo diyan, buksan mo ang bintana.
kahabagan ang sa'yo'y nagmamahal. Kung sakali masalan, ayamat pangarap, may isang sumpang wagas ang aking paglilang. Pakiusap ko sa'yo, gawan mo ako. Kahit mamatay, pag-ibig ko'y minsan lamang. Kahit mamatay, pag-ibig ko'y minsan lamang. Inibig kita, magpakailan. Ano yung tayo? Saan ka pupunta? Sa asyenda, bigyan ako ng pakain ng tatay. Sayang. Wala na akong maraming trabaho. Kasamahan kita sana. Salamat para na rin nakasama kita. Uy, alam mo, narana ako kagabi. May sasimpat kong binata. Isang simpatikong binata. Oo, isang taga-bukid naglilingkod sa kabilang asyenda. Kung wika mo, isang simpatiko. Naku, simpatiko. At hindi nang umawi. Ngunit, hindi mo naman siya napupusan. Ano? Malay natin. Tanghali na, hinintay na ako ng tatay eh. Diyan ka na ha. Simpatiko. Simpatiko. Ano nangyayari sa tindo ko? Para kang nakagatay sa hayop. Isang hayop. Hindi po, sinurito. Mahigit po yan eh. Mahigit pa? Dahil kailan pa rin? Bakit? Ano nangyayari sa kanya? Alam na ninyo, senyorito, na ako inibigyan pa rin. Ngunit, hindi naman niya ako kahit na kaunti. At ang hirap po nito eh, minakilala siyang isang tiga-bukid. Ang wika niya ay maganda raw pong lalaki at mainam pong umawit. O, ano ngayon ang iniisip mong gawin? Ewan ko po, senyorito. Hindi ko po malaman ang aking gagawin. Kung minsan, hindi ko po magpakamatay. Ba, huwag. Huwag mong gagawin yun. Sayang iyong buhay. Bata ka pa eh. Opo, senyorito. Ako nga po'y bata pa. Ngunit, wala namang umiibig sa akin. Yan pa rin po'y siyang ikasampung dalagang nililigawan ko. Ngunit, kalabasa rin ang binigay sa akin. Ibig ko na po mamatay kaysa tumanda akong binata. Bueno, kung ganyan ay may katwiran ka mo pumatay. At hanggang maaga, ay lalong mabuti. Ano tayo? Gandang araw po, Don Andres. Ano na kayong kumain? Salamat. Pagpatuloy mo. Natanggap mo ba ang regalo ko, pre? Opo, Don Andres. Ngunit, pinabalik ko ulit sa inyo. Hindi po ako gumagamit ng mga mahalagang damit. Loka nga pala ito. Lalo kang gaganda sa mga bestidong yan ah.
Huwag na kayong mag-abala Don Andres. Kami po'y mahihirap eh. Ayaw kong mamihasa ang aking anak sa pagsusot ng mga mahalagang damit. Yan ang nangyayari sa inyo. Mahirap na ang buhay mapagmalaki pa. Palang araw magsisipag-sisiling kayo. Nakikilala mo ba ang taong yan? Hindi tayo ang auto lamang tinitingnan ko. Magandang umaga po, ano yung paring? Magandang umaga po naman, Mang. Ernesto po ang pangalan ko. Magandang umaga po, Mang Ernesto. Bakit hindi nalaman ang pangalan ko? Narinig po sa yung tatay nung harahain ko kayo nung gabi. Ah, siya nga pala. Naalala ko nung gabi naligo kayo sa ilong. Naawa ko niyo noon. Lamig-lamig pa naman ang panahon. Totoo nga kayong naawa kayo sa akin. Opo. Ay, hindi. Hindi po. Ang dapat na sabihin ay... Paring, hindi mo na nalaman kung paano ko pinagbigayan ang isang siya ko. Aba, ang nagustuhan ko lamang ang inyong pagkain. Ang aking pag-awit? May habing yaring puso at ang damo ko'y pakinggan mo.
kasing isinaulo, ang lahat ng ito'y sa'yo. Nang puso ko ay malaki, nang himutok ng pag-ibig, sana kaya'y dinadaig, sana'y pansin, maawa ka, sana'y bibig ng puso ko ay tulutan. Mahalin ka habang buhay. Dilim ng pag-ibig na dalisay, maging aking Piling ang puso ko ay malasing. ang himutok ng pag-ibig. Tingin para ko'y ay itinadaig, sana'y pansin, maawa ka, sana'y tingin. Ng puso ko ay tulutan. Mahalin ka habang buhay. Sising ng pag-ibig na dalisay, maging aking magpakailan. Tay, pinakikilala ko sa Luis Ernesto. Magandang umaga po. Magandang umaga po naman. Sila itay isang magbubukid naglilingkod yan sa kabila asyenda. Ah, kayo ba? Opo. Eh bakit hindi mo naman anyayahan doon sa bahay at nang maipakilala mo naman sa iyong ina? Tayo na rin. Salamat po. Wala pa po sa loob kong mga bagay. Hindi mo bang sabihin na wala pa ng papayag rin? Wala po. Kung may wala. Eh, tayo na po sa bahay. Balik. Sa mamatay kasi hindi ko marating ang ito. Kailan ba ang balak mong bumalik sa Manila? Hindi ko masyado ito pa. May tao po pa. Teo! Magandang hapon po, Don Andre. Tuloy, maupo ka. Kamusta ang iyong trabaho? Mabuti ba maging kapatas? Mabuti po, Don Andre. At salamat sa inyo. Bueno. Kung gawin ba kitang enkargado sa aking asyenda at pasahurin kita ng 200 piso isang buwan, ay papayag ka na sa hiniling sa'yo. Alin po ang tinutukoy ninyo? Hindi kaila sa iyo
na kung tumutulong ako sa isang tao, naghihintay naman ako ng kapalit. Sa tulong na ibinibigay niyo sa akin, Don Andres, ay ipinapalit ko naman ang aking katapatan. Ang lahat ng aking paglilingkod at pati ng buhay ko, idadamay ko sa inyo. Hindi. Hindi yan ang ibig ko. Ibang bagay yung tinutukoy ko. Yan pa rin. Ang anak ko, Oo. Hindi kaila sa iyo na iniibig ko ang iyong anak. Kaya kita ginawang kapatas dahil lang sa kanya. At kung kaya naman kita gagawing inkargado Don ngayon, Andres, kami po'y mahirap. Ngunit sa gitna ng aming kahirapan, ay hindi kami nagbibili ng karangalan. Bayaran man ang lahat ng ginto sa buong daigdig. naririnig kitang magsalta ng ganyan. Nasusuklam ako sa iyo. Don Andres, kung hihilingin lamang ninyo ang buhay ko bilang kapalit ng kinakain ng aking pamilya, ay maluwag na ipagkaloob ko sa inyo. Ngunit sinasamo ko po lamang sa inyo, Don Andres, na huwag ninyong pangangahasan ng aking anak. Siya po lamang ang tanging kayamanan namin sa buhay na ito. Tingnan mo, Toyong. Iniibig ko ang anak mo. Kung ayaw mong pumayag sa hinihilig ko sa iyo, mawawalan ka ng hanap buhay. Hindi po maaari kailanman. Ibig ko pang ako'y mawalan na ng hanap buhay. Ibig ko pang kami mamatay na ng gutom kaysa pagbili ko ang karangalan ng aming anak. Kung kayo na, hindi ko na kailangan na yung paglilingkod. Iwan mo ang iyong trabaho ngayon din. Kayo po ang masusunod. Iiwan ko ang trabaho ko ngayon din. Dapat ipinagpapauna ko po lamang sa inyo na magtangka sa kapurihan ng aking anak ay may pagdaraanan kaming malubang pangyayari. Ano, kumusta na ako? Masama. Masama? Bakit? Pinalis ako sa trabaho nito, Andre. Pinalis ka? Bakit? Anong ginawa mo? Anong ginawa ko? Magtanggol. Ipagtanggol ang kapurihan ng ating anak. Kasi daw nang ba yun? Oo, si Don Andres, ibig niyang bilhin ang puri ng ating anak. Ngunit yan ay hindi mangyayari habang ako'y nabubuhay. Hanggat ang mga basic na may lakas pang humawak ng isang ita upang magtanggol sa ating dangan. Kasi napindok. Oo, pa rin. Kaya sa pagmamadali, nagulas tuloy ako eh. Nasaktan ka ba? Hindi naman. Bakit ka? Nasaan ang tatalbot nanay mo? Wala eh, manap ng trabaho. Ang pa rin. Nalalaman ko na ang nangyari sa tatay mo kahapon. Kaya ngayon, naisipan ko tulungan kayo eh. Paano parang? Naisipan ko magnakaw. Anong sinabi mo? Magnakaw? Oo, magnakaw kay Don Andres. Huwag kang gagawa ng ganyan. Baka mabilibig ka. Mabibilibig? Ba? Ngayon pa? Nakanakaw na ako eh. Sino sana mabibilibig ka pag nalaman nila? At anong ninakaw mo? Tignan mo, na ito. Ninakaw kita sa kusina kagabi. Bilag daw ito. Hindi magbabago yung pagkaman. Ano? Bakit mo minamahal? Bakit mo hindi ako mabuhay ng mga? Hindi na alam. Lagi siya nalulung. Huwag ka mag-alala pa rin. Ano man tulong na kailangan na ilahanda. Salamat sa iyo. Hindi po ka lang. Kasi doon nandito yung maging masyadong marapit. Ngayon higit kailanman, sa naniniwala ko na mga mayayaman talagang mga Huwag mong lahatin. Hindi lahat ng mayayaman ay masasama. Bakit ka nasaktan? Mayaman ka ba? Ang ibig ko lamang sabihin kayo, maging sa mga marami tayo. Ay nanginginig ka ba? Hindi sa ba? Hindi. Si doon nandito sa tao, ubod ng sama. Ang tao may sinakaluluwa. Oo. May katwira ka pa rin.
Hindi ba, Ernesto? Oo. Tama ang sinabi mo. Isang hindi. Tayo na, pre. Bakit? Bakit mo ako dinala rito? Wala. Hindi ba mabuti dito? At lalong bakit sa loob puso nag-iibigan? Ewan ko. Bakit ka namumutla? Mangyari, nangangamba akong baka Wow. Dapat natin galang ating pagmamahal. ang tunay na ako yung minamahal. Ay hindi may pakakait sa akin kahit minsan mo tama. Hindi dyan nakikilala ang tunay na pagmamahal. Isama. Sa pagtitiis, hanggang dumating ang araw ng ating kasal. Hindi ba? Ewan ko rin. Ernesto? 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 Oo? Ibig kitang mapausap. Maupo ka. Ano yung baba? Anong ginagawa mo kanina sa bahay ni Namparin? Sa bahay mo na yung balik? Oo, kausap mo siya. Akala mo hindi siya nakita. Ah, hindi nga ako pala. Naparang na po kailangan pa rin kung pasabihin sa kanya na Tingnan mo, Ernesto. Naghihinala na nga ba akong may nakapipigil sa iyo dito sa Hacienda? Ngunit hindi ko kalaing isa lamang palang hamak na taga-bukid. Umiibig ka kayang pa rin, no? eh, Baka akala mo papayagan ko lahat ng kalokohan mo yan. Nagkakamali ka. ulit pa pa. Yung pa rin ay mabait. Tigin mo yung kalokohan mo yan. Hindi ba sinabi ko sa iyong ang dapat mong mapangasawa ay ang pinsan mong sister? Papa, hindi na po naman pangit ang makasawa ko ang aking pisang buhok. Na halos isang amin doon. Yan ay laban sa relihiyon. Kahit na. Si Esther ay mayaman, nag-aral, at kilalang kilala sa mabuting lipunan ng Manila. Ngunit pa hindi ko siya iniibig. Hindi kailangan ng ibigin mo siya. Siya ang gusto kong mamo. At ang kalooban kong dapat masunod. Sapagkat nais kong iyong kaligayahan. Ngunit pa, kung hanga din niyo yung aking kaligayahan, ay dapat din hindi nagbibukin ang aking puso. Hindi rin sa looban. Sukat na. Huwag ka nang akin. Tandaan mo, buhat ngayon, huwag na kitang makitang makipag-usap sa iyong paring. At huwag ka nang pupundar sa kanila. Ang dapat mong intindihin sa ito. Pambibigyan. Ano yun? Ano ang kala yung mangyayari? Ano ba ibig mo sabihin?
Ano ang akala mo mangyayari? Hindi ko mawawaan kung ano ang ibig mo sabihin. Pakinggan ninyo ako. Nalalaman ninyo na ang sinilder nito iniibigan pa rin. Hindi po ba? Oo, ayun na yun. Si Don Andres man, iniibigan pa rin. Hindi po ba? Oo. Ako man, iniibigan pa rin. Oo. O, ano? Sagutin niyo sa akin. Ano akala ninyo ang mangyayari? Ewan ko nga ba kung ano ang mangyayari. Sabihin mo nga sa akin. Iniibig ka ba niya ang parin? Hindi. Kaya ganun ba? Iniibig din ba siya ang parin? Hindi. Kasi niya di Ernesto. Hindi. Ewan, hindi ko po nalalaman eh. Hindi mo nalalaman. Kaya ako ang nakakala. Ano ho yun? Iniibig ka niya ang parin. Tama po ba? Ngunit, ba't hindi po nakakatagyan pa rin na iniibig po ako? Eh, ano pa bang akala mong pag-ibig na dapat ipahalatakot ng parin? Ibig niya sa iyo. Pag-ibig ka kasi. Kapatid. Totoo, ang tunay niya kanyang iniibig, isisig niya sa Ernesto. Kaya ikaw, Nagpapasyal. Maalala ko nga pala, tinanggap mo ba sila? Oo, kaya nga kami nagmadali ng pagparito eh. Alam mo kung si Ernesto masyadong pagkaloko dito kay Amparin. Kinakailangang maidaos agad ang kasal ng mga batang ko. May sinabi ka na ba kay Esther? Tungkol ba sa tiga-bukid? Oo. Wala pa. Hindi ko pa sinasabi sa kanya. Ngunit, bayaan mo at ako ang bahala. Bukas, ipupuntahan ko siya pa rin at kakausapin ko. At makikita mo kung paano ko mo paglalayo yan dalawa. Kilala mo naman ako eh. Mabuti. Marating na si Ernesto, Mama. Siya nga ba? Binilit si Nabi na lang. Oo, ginulat niyo ko. Hindi na kayo sumulat sa akin. Pumunta kayo dyan. Mabuti naman, Ernesto. Eh, ikaw naman kumusta? Hindi mo kalaing darating kami, no? Hindi nga ho eh. Nung hindi ko silipin na sulubog sa stasyon ng tren. Talagang pinagkasaan namin ng mamang na huwag ibalita sa iyo. Ibig ka namin bigyan ng magandang sorpresa. Kaya? Kaya nga, Ernesto. Ibig namin bigyan ka ng sorpresa. Salamat, Mercedes. Hanggang kailan naman yung iniisip na lumagi dito sa dinner ko pa? Ewan ko kay Esther. Hindi pa namin masabi. Ngunit, sila mawilila ko rito. Hanggang ngayon, hindi ko po maunawaan ang inisip. Bakit hindi mo maunawaan? Hindi mo nalalamang inaagaw mo ang nobyo ng aking anak? Si Ernesto siya pati pa ng anak kong si Esther. May 1 taon na ngayon. Baka po ibang Ernesto. Nakakamali kayo. Ernesto ko, isang abang mambubukit. Si Ernesto mo pala. Nakakamali nga marahil kayo. Sapagkat ang aking anak ay walang kaibigang mahiyaman katulad ninyo. Nalalaman ko nga kung sinasabi. Si Ernesto ang nanginginig sa inyong anak. Ay siyang Ernesto ang katipan ng anak ko. Siya ay anak ni Dong Andres na iyong amo. At siya nagbabalat kayo lamang na isang tiga-bukid. Kung pandayain ang inyong anak. Hindi ko po mapaniwala na hindi sinasabi. Si Ernesto po, hindi maaaring magbalat kayo. Kung ayaw mong maniwala sa akin, ay magsadya ka sa bahay ni Dong Andres. At makikita mo roon ang anak kong si Esther at ang iyong tinatawag na iyong Ernesto. At kaya ako naparito sa bayan ito upang itakda ang araw ng kanilang kasal. Hindi maaaring gawin ni Ernesto ang mga sinasabi niya. Kung may damdamin ka at kahihiyan, eh hindi mo dapat gawin ang ginagawa mo ng katulad ngayon. Bakit ka nagkukunyari pang hindi mo siya nakikilala ng isang mayaman? Ang buong akala ko yung mga tiga-bukid na katulad mo, mga mahinhin at krimi. Tatapos hindi pala, hindi mga krimi. Pagdahan-dahan sana kayo ng pagsasaltaan ano. Huwag ninyo hamahin kami mga taga-bukid.
Matuto sana kayo magpagbuto sa inyong mga kapwa-tao. Kapwa-tao. Ang ibig mo ba sabihin, ipangangaralan mo isang katulad kung may mataas na pinag-aralan? Nagkakamali ka. May sa dulo ng daliri ng mga pako, hindi ka abot sa pinag-aralan ko. Pinag-aralan? Hindi naman ninyo ginagamit ang inyong pinag-aralan sa oras na ito. Ang katulad ninyo mapang-api sa mahirap, ay alam pa rin tulad sa isang hayop. Masyado ka magsasalita. Para sa kalamang tigabukin na kumain at dili. Baka hindi mo na kilala kung sino itong kausap mo. Pagtanong usap ang Maynila, maging sino mga kaibigan ko, ay hindi ko kayo gagalang lubhat at lumalabag sa tuntunin mabuting asal. Tantama ng aming tahanan, marangal naman ang aming ugaling hindi sa tulad ninyo. Hindi naman sa bahay na ito. Sayang nga yung pinag-aralan. Alam mo, nakausap ka siya pa. Ito nga ba? Oo, at sinabi ko sa kanyang lahat. At ang inaakala ko, yung mangyayari, ang katulad ng ating hinanakot. Mabuti kung ganun. Kinakailangan natin ilawi si Ernesto. At sa kataan ng panahon ay malilimutan din niya si Amparin. Kung gayon, ang mabuti umin kami sa lalong madalang panahon. At isasama ko si Ernesto. At kami na ang bahala ni Ernesto. Mabuti.
Kaninong sulat ang pinungkas mo? Bakit ka umiiyak, anak ko? Inay. Sa isang kaibigan ko na malaman hindi ko nakikita. Dahil pa doon kung kaya ka umiiyak. Hindi dahil doon, inay. Naalala ko lamang ang ating pagkalaligtas. Kayo'y may sakit. Naku, balita. Ngayon, gumagala si Don Andres Masiba. Umuli ng isa. Ang ngalan ay Amparo. Magandang totoo. Nabikat ng puwagong si Don Andres naku. Ang buhay nga ng tao lupabong magulo. Kay Rati pilingin ng babae ngayon. Basta marami morning ang tungo ay doon. Hindi pa yan ang grasya ng aking dalaga. Kapag sa kultura, mukha kang talaba. Ang buhay na ng tao, lupa kong magulo. Ang lopong mainam sa kadalagahan agad ng duhaban sa isang mayaman. Tawag sa'yo ay biro. Sumpay, abot. Ngunit tihong sorotot. Kapag ikaw nabrok, ang buhay nga ng tao, lupabong magulo. Ngayon, negosyong tunay ng kababaihan. Umibig sa mayaman. Kumukulo ang tiyan. Nasaan ang hustisya ng aking dalaga? Kapag wala kang kwarta, adios ka na, sinta. Ang buhay nga ng tao, lupabong magulo. Mayroon pangang kustumbre ang ating babae. Lagi ng hele-hele. Kahit nangyayari. Ito ay ultimatum ng babae ngayon. Umurong ka't tumulong, mani, moning, manong,
ang buhay nga ng tao. Lumakong magulo. Hoy, Pindugo. Uy. Ba't ako nga bang salit-salitaan dito na siyang pa rin ay itas ang kay Don Andres? Oo, totoo. Bakit? Ang nagagawa nga ng Yan ang totoo. Sapat na pamamagitan ng salapi, kaya namin nabuksan ng labanderia nito. Ngayon, hindi na kami mag-aalisin ni Don Andres. Ngunit, kaya nakakalaban ninyo ay iniibig ng pa rin kay Don Andres. Ay, tanong mo sa kanya. Ang maliwanag na nakikita po ay bumili si Don Andres ng isang magandang asawa. Ang sabi mo ni Marita, Ang sabihin mo, nasisiplam ako sa mga ganyang babae. Pinagbibili ang sarili sa matatandang masalaki. Tuloy, te. magandang umaga po. Ito, dala ko ang damit ni Paring Pangkasal. Tingnan ninyo. Maganda ba? Ang lahat ay nakahanda na para sa araw ng ating kasal. Ang buong bayan ay magpipista. Ba't nga ikahangalan mo, sir? Hindi ka nga nalala, Ernesto. Nalalaman ko, magpahanda na yan, iniibigkas yan pa rin. Ipagpalagay mo totoo. Eh ano ngayon? Huwag kang siniga. Ako'y pagod na pagkukunwari. Sasabihin ko siyang totoo. Siya pa rin yung iniibig ko tulad ng iba. Bakit? Wala ba akong karapatang humirang ng babaeng ibig kong habang buhay? Hindi pa karapatang ko rin sundin ang tipo ng aking puso? Hindi kailangan sumigaw ka, Ernesto, upang sabihin mo mga bagay na yun sa akin. Nalalaman mo, iniibig kita. Ngunit, kung ang kaligayahan mo wala sa akin, hindi kita mapipigilan. Tawarin mo ako, Esther. Nakalimutan ko ang sarili. Ang kasalanan ay walang iba, kundi mamasantuan ko. Hindi na na iniibig mo siyempre, at kumarapas mo. Hayaan mo na, isang ko lahat. Dahil lamang sa kaligayahan mo rin. Salamat sa'yo, Tita. Napakadapila. Sana'y naging sabihin laman ng pusong ibig. Ngunit kailan pa dapat kong sabihin kundi ngayon na aking ibig. May sabihin ay puso ko at ang sama ko'y aking kanya. Kay tagal din itinaulan ang lahat ng ika'y sa'yo. Ng puso ko'y malapit. Ang hinatang ng pag-ibig. Panagay ay itinadahil. Sana'y pag-ibig
Paring? Aba, bakit? Ipandayain mo lamang ako. Ipangasakin mo ang aking puso. Nagkakamali kang pa rin. Sinasama ko sa'yo, pakinggan mo ko. Sasabihin ko sa'yo ang dahilan. Ano pang sasabihin mo sa akin? Ito na naman kasinungalingan. Ang nakita ng dalawang mata ko sa bahay ni Don Andres ay sapat na katunayan upang makilala kita. Ikaw siyang mandaraya, manmuling lang. Kilala kita. Ikaw ay anak ni Don Andres, katulad ng iyong ama. Isa ka rin hindi. Ang pa rin. Kilala ka rito. Kilala ka sa akin, nasasaklam ako sa iyo. Meron na yung native sa akin. Itong magbubukit sa kabilang kasina. Oo, natatandaan ko pa. Bakit? Alam mo, ang magbubukit na yun ay hindi tunay na magbubukit. Hindi. Ito manlinig lang. Hindi. Katulad ng kanyang ama. Galing sa munisipyo yung misugat. Kayo sumama sa akin. Dahan-dahan ninyo. Ano nangyari sa inyo? Ang pakikipaglaban sa buhay ng anak ko. Kung may utang sa kanila, nangungutang ako kung maipakain sa inyo. Dapat po sinira ako sa karamihan ng tao. Ito rin ang talingin ko. Hindi ko na malaman kung ano nangyari. Ang talingin kasi ako. Ang makita ko na lang yung kumarama ko nito. Magkano iniipian sa ikaw? Iwan ko. Ang sabi ng pulis na tumakit sa akin ay namatay daw sa ospital ang nakalabang ko. Mahanap ako ng kwarta para sa piyansa ninyo, Isay. Huwag ka nang magpagod, anak ko. Ikaw ay mahira at walang magtitiwala sa iyo ng isang malaking halaga. Ikaw lamang ang naalala ko at ang ina. Kumusta ba siya? May sakit po ang inay. Hindi ko pa sinabi sa kanya ang mga nangyari ito sa inyo. Mabuti pa nga huwag mo nang ibalita. Sabihin mo na lamang sa kanya. Lumos ako sa Manila at maghahanap ako ng trabaho. Opo, Itay. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Mahanap ako ng kwarta upang makalabas kayo dito.
Bakit po ba ako nabisay? Opo. Opo. Nagkakapo pa dahil nagpalito ko upang hindi nasira ko yung Opo pa. huwag na po. Nalalaman mo na handa akong tumulong sa'yo sa lahat ng bagay. Salamat sa ganun ko. Ano ba itutulong ko sa'yo? Ang anak ko po'y may sakit. Ang ama ko'y nasa bilangguan. Kung napauutang niyo ako ng konting talaga, ay kakilalanin sa malaglag ko sa malaglag ko sa bangko. Tignan mo pa rin. Hindi lamang bibigyan kita ng salaki. Kung hindi, lalakarin ko pa rin ang buti ng iyong mama. At ang nanay mo ay padadala ko sa isang kasita. Ngayon, ang ibig ko lamang ay Pag bamayad. may pagpatuloy doon ito, akala niyo mabibili ng salakyan lang ang ibig niyo. Kakamabito niyo. Naparito ko upang humingi ng tulong at hindi upang ipagbili ang aking puri. Ang pa rin. Hindi mo ko naunawaan. Kung hindi ko sa'yo, pumayag ka ng mag-asawa sa akin. Ang anak ko si Ernest ay mag-aasawa kay Esther. At ako'y maiiwang mag-isa dito sa Daisy. Salaki man ako, magiging malungkot na rin sa akin dito. Kapag kung maging maligaya ang pag-ibig, sa araw na ito, ikaw ang magiging aking ligaya ng ating Sino ang hindi maghahangad na malagay sa iyong katayuan? Sa buong bayan, ay wala nang pinag-uusapang nandiyan. Marami ang tumutulong sila. Kunyari, naiisip sila. Kapagkat dito, wala pang sinakasal ng ganyan kung hindi ito namin. Mahal ko. Hinay. Kuma kayo. Masama kayo maglakad. Papayalan mo ako. Oo. Kona? Nalulungkot sa anak ko. Hindi, Inag. Naliligayahan ako. Hindi ba ninyo nakikita? Nagkalisi ako.
nangyayari? Ano ba nagpaalam ko? Richard Nelson, ang gandang araw po. Sabi mo na kayo sa amin. Huwag na. Basta huwag mo sasabihin sa papa na naparito ko, ha? Ba, Senyorito, wala na ako kami sa inyo. Balik na ako kami dali naman Basilio. Ganun ba? Opo, Senyorito. Eh, kumusta naman si Ampring? Bakit si Senyorito? Hindi ba niyo nalaman na siyempre ngayon ng kasal? Mag-aasawa na si Ampring? Opo, kanino? Aba, sa inyo nga na. Hindi ba niyo nalalaman? Hindi ko pala yung marupok pala kanyang puso. Ngunit, Senyorito, sila po siyempre wala ang pag-ibig sa inyong ama. Sino po nag-gustuhan? Mahal po kayo. Ganun ba? Opo, Wala Senyorito. naman sa kanila, ha? Opo, Senyorito. Sorry, uwi mo na ako, ha? Senyorito, ito ang gamit malapit to eh. Oo nga, mabuti nga. Clara? Magandang umaga po, Aling Clara. Magandang umaga na. Ano yan? Ito nga po ba sinabi ni Pindo ko na ikakasal niya pa rin sa aking ama? Oo, saan tunay? Hindi dapat matuloy sa kanya. Mangyari na mangyari. Pindo ko, humarap pa na bangka. Wala ko, Pindo. Ngunit, Senyorito, hindi ako sumama sa inyo eh. Hindi pala, madali ka naman. Baka mapahama ka, Ernesto. Okay, mag-alala ko. Walang maring matlas tunay na pag-ibig.
Tama. Kurang bertunggu menatu. Bueno, arregluin mo agad, ha? Dali. Dali mo. Ako nga. Hindi yan pa rin. Hindi ko makasabi. Hindi kita mapapayagan gawin mong malaking kapaliwanto. Hindi kita pa rin. Nalalaman ko inibigay pa rin ito. Wala na rin mangyayari. Hindi yan pa rin. May panahon pa isang malinasal tuwa sa ating mga puso. Okay na kulang masaya. Pagkat iniibig ko ng labi. Ngunit, kaya ang mangyayari. Kung bahala ka rin. Huwag tayong magating ng parang. Halika na. Ngunit, ang iyong ama. Akong bahala ka sa'yo.
Bakit? Sana po si Amparin. Ha? Sino kasama? Hindi mo alam. Inay, meron kaming magandang balita sa inyo. Ano yun? Please tulad na galing sa papa. Babasahin sa inyo, ha? Sige niyo. Mga anak ko, yung mga bata pa at higit na may karapatan sa kaligayahan ay sana. Ang handog ko sa inyong kasal ay isang peking nakakahalaga ng 10,000 piso na inilagay ko sa bago sa inyong pangalan. Ngayon din ang balitang si Manseo ay tatanggap na ng indulto sa lalong madaling panahon. Salamat sa Diyos. At kung maaari ay magsadya kayo dito sa linyong darating ang inyong ama nagmamahal. Andre. Ang parin, ngayon hindi mo masasabi ng aking ama ay isang hindi. At kinakailangan inay sumama kayo sa amin. Kayo na lamang mga anak ko. Mahina pa ang aking katawan at wala pa akong lakas. Huwag niyo ang aking pag-agaw ngayon. Kaya ang apat pinatawag kayo. At kung may inanyayahan contact service na sampinggan ba, sinuhandog ko sa inyo. Ito ba? Kaya, tingnan na.